Huwebes na, kaya wag magpapahulitaran at magkwentuhan muli dito sa MD. Mayat niya? Mayat na talaga. Alam mo yan, isang magandang umaga sa ating lahat, mga ka-MD natin. Napakagaganda at napakagwapo pagkagising sa umaga dahil meron talaga silang napanaginipan na hindi nila kayang makalimutan. Kagaya ng... Ha? Kagaya ng... Yung kanilang jowa, ganon. Oo, hindi naman kaya sa mga ka-MB natin diyang bagong gising na napanaginipan ng kanyang long-time crush at doon sa kanyang panaginip, sila ay nag-holding hands while walking. May pasway-sway pa. Wow. Alam mo yun? Yes. PDA. Tama ba? Hindi. HHWW PSSP. What's that? Pasway-sway pa. Holding hands while walking. May pasway-sway pa. Ay, ba? Ganun ba? Yes, diba? Yan ang mga bagay na hindi natin nakakalimutan. Pero minsan, nakakalimutan din natin yung mga panaginip. Kaya pagkagising mo, agro-urupangot ka. Ay, wow. Oo, kasi parang bakit hindi ko maalala yung mga panaginip ko? Ang ganda. Alam kong maganda, pero I cannot remember anything. Oh, naranasan mo na ba yon? Yes, most of the time. Maybe it's the age that's talking. Uy, totoo yun. Diba? Oo, meron yung time na naginip ako, ikinasal ako, pero yung lalaki kasi, hindi ko maaninag yung muka. Tapos parang nung paggising ko, hinahanap ko, sino yung lalaki? Nakaka-frustrate, diba? Oo, sino kaya yun? Ganon din ako eh. Parang meron kinasal din ako. Tapos may mukha ng girl. Bigla, mababangungot yun para sa'yo. Kaya ako nagising kaagad. Tapos naalala ko siya. Sabi ko, no, I'm not gonna go back to sleep anymore. Na-insidious ako. Diba? Ngayon, yung mga alaala talaga. Lalo pat ngayon nga ay September 4, Thursday. Siyempre, pag sinabi nilang Thursday niyan, Thursday, Throwback Thursday. Oh, paulit-ulit. Yung mga alaala natin nung nakaraan talagang ngayong Thursday na ito, lagi nating naaalala. Ano yung mga bagay na naaalala mo tuwing Thursday? Mga pagkain. Parang may pagbabago pa. Anong klaseng pagkain yan? Sige. Kasi pag Thursday kasi more on sabaw-sabaw. Okay. So meron kayong talaga ganon. namin. Oo. Meron kayong mga araw ng pagkain. Oh, kasi di ba sa atin every Friday munggo. Ay, hindi sa amin yun. Given na yun. Ay, hindi sa amin. Ay, diba? Oo. May ganun kayo? Sa Thursday, more on sabaw-sabaw. Ewan ko na itataon lang Tapos siguro. Wednesday? Tapos Wednesday, dry. Depende sa laman ng rep. Ay, ganun. Kasi, ganun. Kasi ako, meron akong napunta na pamilya dati. Meron silang Friday pasta night. Oo, lagi yan. Every Friday talaga, pasta night talaga nila yun. Baka ano sila, Western? Yeah, they're Western. Diba? They were brought up in a Western way. Yeah, so they giddy up. Just. Ako ang mga naalala ko pag Thursday talaga, pagkabata. Oo, hindi mo talaga yung makakalimutan eh. Lalo na sa mga tumatanda na, sa mga matanda na, sa mga papunta na doon. Aray ko! Sa mga tatawid na. Ang inaalala nila, mga pagkabata talaga, yung panahon na, yun nga, di ba, lagi natin sinasabi pag memory yung pinag-uusapan natin, the childhood eh. Diba? Na, the moment. No, stop it. It's there. It's there. Ka-arte. Hindi. Pero eto dahil nga Thursday ngayon, ay, magbalik ulit tanaw tayo dito sa ating Core Memory. Feeling ko makaka-relate ka. Oo. Kasi ano naman na ako niyan? High school na ako. Clips, BB hair clips. Nakakaloka, BB hair clips. Pero recently lang ito. Pero parang talaga siyang... 2023? Oo, 2023. Yeah, pero nagiging magiging core memory din kasi talaga siya. At core memory na talaga siya ng karamihan ngayon. Lalo na si Valerie. Kasi ginagamit nila yan dati eh. Ikaw ba, have you tried wearing wine? Yung meron pa siyang cup, yung bibi may cup pa siya. Nalala ko yung mga pictures dati, bibe. Literal na nakakulong sa ulo nila yung bibe. Di ba? Meron yun. Meron yun. Yung ginawa nilang meme. Hindi meme. Ginawa talaga nila. Yung, alam mo yung hindi naman siya bibe. Yung chick
Sisiw? Sisiw na may na color? yellow? Yeah. Oo, tapos nilagay sa kulungan, tapos nilagay sa ulo nila. Ayan, BB hair clip talaga ang pero ginawa nila. Grabe ang sobrang nag-viral ang Baguio City noon kasi dito yung parang dito nag-origin. Nag-originate, oo. Oo, parang, Pagbaba ko ng Pangasinan, hala, meron na rin sila. Pero medyo na late. na late lang, ng ilang Oo, weeks. Oo, pero ang dito sa saya Baguio, niyan. parang Oo. halos lahat kapag wala kang bibe, hindi ka taga Baguio. Parang hindi ka in. Actually, Parang ginamit din ganon. yan sa mga sa mga design noon na ang sa panagbenga. Oo. Meron madami yung nga, yan. naalala ko yon yung float na Oo. may bibe. Diba? Oo. Bibe Ako dati, yun. kinulayan ko lang yung sarili kong dilaw. Dalaw. Ano nangyari? Para lang mag-in ako. Nagmukha akong si Big Bird dun sa Sesame Street. Oh, yung Alam mo cute yun? na. Oh, no. Hindi ko na naabutan ng Sesame Street. I'm sorry. Hindi, pero alam mo, kilala mo si Big Bird. Yeah. Yung dilaw na malaking ibon. Yeah, oo. Nakikita. Yan oo. yung mga naalala namin. Ah. Lalo na yung kakilala ko dito. Hindi Sino? lang yun. Oo, hindi lang yun yung naalala niya. Dati ang cartoons niya, black and white pa lang yan. Alam mo yung Mickey Mouse na walang salita, puro tenenenenene, tapos gumagalaw-galaw si Mickey Mouse. Oo, ganon ang naalala niya. Ang favorite niya pa yung Oo. komedyante nun, si Charlie Chaplin. Oo, yung may dito, may bigote, tapos dito Oo, lang, ay, tapos wala grabe. pang salita-salita. Oy, grabe. Oo, Oo. gumagalaw-galaw lang sila. Yun, naalala. Naalala. Core memory niya yun. Aray! Yung ano daw? Yun daw yung na-miss niya sa yun yung nami-miss niya sa buhay. Sino ba kasi siya? Huwag niyo ginaganyan si Sir Mar. Ayun Uy! na magpa- Hindi siya yung sorry. binabanggit ko, pero dahil nasabi mo na rin lang, o sige, ituloy na natin. Ay, hindi. Yan yung mga core Oo. memory niya. Uy, Diba? hindi, oo. Oo, pero natutuwa ako pag nakakapanood ka ng mga cartoons dati na black and white, tapos naging colored, pero wala silang sinasabi. Walang salita-salita yan dati. Ang naalala ko lang, yung kay Charlie Chaplin, yung gumaganyan mukha siyang Mr. Bean noon. Mime kasi yung Oo. parang ginagawa nila noon eh. Oo, yung pala yung favorite mo noon, Sir Mar. Oo, kaya tahimik siya. Nasanay siya sa mga ganong klaseng telebisyon. Oo. Minsan pala pag nanonood siya, minumute niya. Sabi, nasanay siya masyado. Doon kapag niya wala pang sounds. Tapos nagbabase na lang siya sa galaw ng katawan. Kaya naman pala. Sabi niya, tama na. Hala ko, yan yung mga core memories ng Oo, mga kabataan kabataan ngayon. ngayon. Versus sa mga matanda na ngayon. Ay, pero Hindi ko nakakatuwa. kinakaya, At oh. least ngayon trending siya. Nag-trend Oo. siya, tapos sa buhok yan. Pero Oo. speaking of buhok, merong DIY na glow up na hindi mo na kinakailangan magpa-appointment pa kasi kaya mo naman pala sa sarili mong sikap at sarili mong pagpupursige. O, gaganda ka Hindi at ko yun magkakakulay ang buhay mo. Hindi ko yan alam, nakakainis. Hindi mo alam? Kung alam ko lang, ginawa ko na noon. Ay hindi naku, ako alamin nagbayad. natin yan sa Girl Things. Girls, sawa na ba kayo sa boring yung buhok? What if magkulay kaya tayo? Let's go! Ihanda ang mga kailangang gamit. Crepe paper, gloves, asin, tabo na may kaunting tubig. Pagkatapos, gawin ang mga sumusunod. Una, magsuot ng gloves. Pangalawa, ilagay na ang crepe paper sa tabo na may tubig. Pangatlo, budburan ng asin. At panghuli, iwanan munang nakababad ng 2 to 3 minutes. Hello mga ka-MB! So ngayon, i-a-apply na natin ito sa ating buhok. Pero first, ituturo ko muna sa inyo kung paano yung tamang pag-apply. Kung makikita natin kanina, ito na yung na-mix natin na tubig, crepe paper, at saka may onting asin. So una mga ka-MB, itong tabo na ito, hindi natin ibubuhos sa ulo natin yung laman. Ang gagawin natin ay ganito. Ilulublog natin para kakapit yung kulay. So,
ayun nga mga ka-MB, nakita nyo na kung paano natin in-apply yung pinaghalo nating crepe paper, asin at tubig sa buhok ko. So ngayon, ipagpapatuloy lang natin siya sa kabilang side para naman pantay yung kulay, di ba? One eternity later. At ayun, nandito ako ulit upang ipakita sa inyo na tapos ko nang iloblob yung buhok ko sa tubig kanina na kulay green. So ngayon, hintay na lang natin siyang matuyo at hintayin natin kung ano yung magiging kulay niya pag natuyo siya. So excited na ako! Excited na din ba kayo? At yun nga guys, kapag hindi kayo naligo sa Baguio, ganito ang mangyayari sa buhok nyo. Inaamag. Kidding aside, ito na yung result ng experimentation natin na pagkukulay gamit ang crepe paper. Disclaimer lang ha, hindi kakapit yung crepe paper sa buhok natin kapag hindi siya kulay brown o kapag hindi siya na-bleach. Yun lang! May pa-hair inspo reveal. Pinso naman pala. Yung duck-clip pa rin. Oo nga. Hindi ba ganon yung ginagawa? Pero, yung kakilala ko, hindi naman? ganyan dati yung ginagamit nila. Ano? Alam mo yung parang yung grass dati, yung, di ba pag palay-palay, arutang, sabi Arutang? nila. Oo, yun yung ginagamit nila dati. Oh. Pang shampoo, arutang. Alam yan ni Sir Mar. Dati nung hindi pa uso ang shampoo, alam niya yan, arutang. Di ba, sir? Oh, see? Sabi yung sa'yo ginagamit eh. na pang kulay noon. Pang shampoo dati yan. Opo. Pang curl ng hair. Ano? Yung... si tangkay ng kamoteng kahoy. Saan kayo nakatira dati? Mapunta kaya na naman. Grabe ka, Sir Mer. Ang dami mong Nakakaloka. experience siguro. Oh. Siyempre naman. Actually, alam mo bang may buto pa yan ng dinosaur sa Yung collection niya, buto lang dinosaur. Hindi, kami lang. Oo. Hindi, anyway. Love namin yan. Yes oo. naman. Pero ang galing, no? Ang simple lang. Magkano lang? 12 pesos, I guess, or 6? 12. Oh, 3 pesos. Asin na makukuha mo Nasa sa bahay. kusina ng nanay mo. Oo. Tabo na madumi. Diba? O pwede na yun kasi ilublob mo lang ng bonggang-bongga yung hair mo, okay Ay, oo na. na. Pero ang sinabi sa akin ni Val, wag mo daw siyang ipapatuyuin na parang with the cloth or cloth. kahit na yung tuwalya. Oh. Kailang dapat air-dried siya. So hayaan mo lang na matuyo mag-isa. So that kumapit yung ng dye. todo-todo. So imagine how many colors can you experiment sa hair mo just by using crepe paper instead of going to the salon, paying for like how much? More than 2,000, 3,000 for a color. But you need diba? to bleach it first or Yes, no? yun nga, sabi niya, hindi Okay. siya kakapit unless hindi siya brown or hindi na bleach. Ay, Oo, so kaya. kailangan mo siyang i-bleach. Manood ka ng episodes 1 hanggang 12 ng Ay. bleach. Oo. Oh. Alam mo yun? Hindi ko alam yan. Ano ba yan? Hindi ka nanonood ng anime? And I'm not a fan of Pero wala kang idea na merong bleach? Wala. Anong anime lang ang alam mo? Si Naruto. One Piece, Naruto? Yun lang, dalawa lang. Maganda yung bleach. Di Di ba, Raymond? Oh. Hindi ko alam. Pati si Sir Ezra nanonood niyan. Ah. Di ba? Yun yung mga may kulay, yung hair nila. Di ba? Alam ko Mga yung anime, red, di ba? oo. Red, violet, yellow at black, Oh. pink. Tapos ang gaganda ng mga bangs nila. Nila. Pero nung sinubukan mo, mukha kang eng-eng. Ay, Nung totoo ginawa mo yun. yun. Oo. Grabe talaga pag-alala natin, pag-reminisce natin sa past. Baka mamaya niyan, mga nanonood dyan, nagre-relapse Relapse na. na. Huwag ganon. Oo, Mag-reminisce lang kayo, pero do not relapse. O minsan kasi pag nagre-relapse ka, tapos napanood mo yung dating may bangs, Oo. gagawin mo ulit ngayon. Ay, may naalala ako, Oo. girl. Ano? Nagkukwentuhan kami ng mga kaibigan Yeah. ko. Tapos, biglang dumaan sa FYP ko, yung kanta ng F4, Baby, yung concert nila, Yun di ba? ba yung recent concert Yeah, ng recent, F4, nagngangangawa ako sa iyak. Bakit? Dahil naalala ko daw yung pagkabata ko kasi wala na akong maalala. alam nyo na po. Nag-iiyak daw ako. Nag-relapse ako dahil sa F4. Kasi diba, every time you listen to a song, it brings back a very specific memory of your childhood. Oo. Oo, kabataan mo pala yun ng F4 na sila Sanchay. Yeah, Daomingsa! Yung ganon.
Oo. Takbo siya dun sa may bus. Takbo siya ganyan. Tapos, May dalang? Minsan! Sabi niya. Oh. Bakit yung boses mo sa Sunshine tapos yung boses mo kay Roderick? Oo. Daumingsa! Ganon. Daumingsa! Ganon. Aray! Oh. Ay! Sakit! Ganon. Oh, pero may pagkakaiba ang Remini sa 3 laps. Oh. Alamin nga natin yan dito sa Fact na Fact. Some say memories fade, but they are never forgotten. Kahit anong pilit mo, it will always come back. Minsan, we can't resist to smile, and mayroong ding times na we can't help but to let out a good cry. Ano nga ba ang pinagkaiba ng relapse at reminisce? Relapse ay isang clinical term. According to National Cancer Institute o NCI website, relapse is the return of a disease or the signs and symptoms of a disease after a period of improvement. Relapse also refers to returning to the use of an addictive substance or behavior. Sa madaling salita, ito ay ang pag-fallback o pagbalik sa isang bagay na dati mo nang tinigilan o iniwang habit at behavior. There are different stages of relapses. Number 1. Emotional relapse. This is the first stage wherein an individual may experience negative emotions and behaviors. Number 2. Mental relapse. Second stage where they begin to have internal conflicts and cravings for the substance. Third is the physical relapse. This is the last stage where an individual actually returns to substance use, either a slip or a single instance of use, or a lapse, multiple uses, or a full-blown relapse. On the other hand, reminisce naman ay ang pagsariwa ng mga past memories. Unlike relapse that carries a heavy and negative connotation, reminisce is much lighter, nostalgic, and reflective. It comes from a place of longing or fondness, not always of regret. Kaya nga people often confuse this two and we should always keep in mind the distinction ng dalawang word na to at gamitin sila appropriately according to context. What you feel is valid at ilabas mo lang yan sis. May we all be healed dahil walang masama in looking back, pero wag ka naman mag-step back ha. Make sure na may progress ka. Let's move on and move forward. At ngayong alam mo na, usad na te. Ayo. Ha! Diyan ka-relapse ako! Oh, di ba? Maloka Natakot ka. ako dun. Natakot din ako. Oo. Yun pala siya. Pero usually kasi ginagamit yung relapse kapag sa pelikula, di ba? Yung mga nag-a-addict. Oo. Oh, tignan mo yan. Yan. Naalala. Ano po? Hindi pa. Wala pa? Umpisa pa. Ah. Kantagahan. Ayan, iyak na ako. Monroe. Oh, kasama pa dyan si Monroe. Iba yun. Ay, hindi ba? Yan na. May Tagalog version yan. Oh, tama na. Tama na. Naiyak na ako. Waway. Dapat yung pinatugtog nyo yung, oh baby, baby, Oo, my mas alam ko baby, baby, who's there at sesame. Yun. Yun, dapat. Oh, tama Ako sa na. original. Tama na. Ayoko na maalala. Diba? Pero yun yung relapse. Pagkakaiba ng relapse at saka reminisce. So, Reminisce. according sa napanood natin, we have to use the words according to context. Oh. Ikaw ba, Miss Bea? Ah. Minsan ka na rin bang, oo. Ay, malala. Malala ba? Malala. Kapag nagka-episodes ka na, wala na. Oo, ganun talaga siya.
Oo, pero yun nga, nagkakaroon ka yata siguro nung kasi ginagamit na itong relapse ngayon yung memory, parang nagiging Gen Z term na siya. Oo. Yung relapse, nagka-relapse ako kasi naalala ko yung ganito kaya nag-iiyak or what not, ganyan. So sige, gamitin na rin natin. Oo, pero reminisce, mas lighter kasi rather than sa relapse. Paiyak na, tawa dapat pero paiyak Diba? Pero na. ang saya niyan, ang saya na nalalaman natin itong mga ganitong mga maliliit na bagay Totoo. na merong kinalaman din sa mga buhay-buhay natin ngayon at sa henerasyon kung saan tayo ngayon ay humihinga. Totoo yan. Ay, oo. Next time, kapag magre-relapse ako na sinasabi ko noon, ngayon, magre-reminisce na ako. Oo, mag-aalalahanin mo ang mga bagay-bagay. Oo. O pero wag mong gagawin yung mga pagkakamali mo dati. Ay, oo. Yung na-reminisce mong pagkakamali mo, wag kang mag-relapse at gawin yun. Buti Diba? na lang hindi. Actually, ang pag-relapse, oo. Ah. Sige, gamitin na natin, Ah, ah. 10 p.m. lang kasi siya umi-epekto sa akin. Yung patulog ka Oo, na. patulog na ako. Dun Ako na. alam mo kung saan madalas sa akin? Sa trono. Trono. Sa trono, madalas sa akin yun. Ay, Oo. Alam mo na yun, pag trono. Oo, pag trono, oo. Kasi wala kang ginagawa sa loob eh. Oo. Nakaupo ka lang. So lahat ng mga alaala na bumabalik sa'yo. Tapos mag-isa mo pa. Oo, Ah. oo. Paano kanila dadamayan? Makyoho doon. Oo nga. Di Ay, ba? totoo. Pero eto hindi makyoho, kundi sobrang nyungo. Bango. Sobrang Nyungo. bango dahil mamaya ay pag-uusapan natin ang isang pageant na sikat na talaga hindi lamang dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Pero syempre Oh. dito ay nagiging malaking bagay na rin siya. Oo, kasi ito na yung pangalawa. Proper. Yeah, Ito na ang yes, proper. Oo, Yes, yung pangalawa. pangalawa. Oo. Ah. Ang mamaya malalaman natin yan at saka syempre mga makakasama natin mga iba. The face card is Face giving. card. Totoo, yan. Sila yung dahilan kung bakit nagsilabasan ng ganda ng Benguet. Ah, At ang kultura at ang advokasya, sila ang may dahilan yan. muntik Oo, nga dito ako sa pageant na ito. muntik ka rin ako lumabas eh. Akala ko sumali? Oo, pero loob ka lang. Sabi Yung mag-i-screening ka ganyan. Mag-i-screening ako, pero- Yung papaganyan ka Oo, pa lang. pero doon doon po ka. yung... Sa ibang pintuan ako Oo, pinapunta. mali po yata yung napasukan nyo, sabi. Hindi. Pero masaya yan. Abangan Aalamin natin. natin yan. At syempre, sa mga balita namang nakalap ng RNG News. Ako po, dahil dito pa sa lungsod ng Baguio, isang barangay po dyan, 4 na buwan na po nilang nirereklamo dyan, yung isang daanan na hinarangan, pero hanggang ngayon, Sarado pa rin? Oo, sarado pa rin. Bakit? Nakakandado. Bakit? Pagmamayari nyo? At hindi lang po yan, dahil po sa patuloy po na pag-uulan na naranasan po natin Oh. dito sa Luzon, naku po, nagpaalala na po ang DNR, Oh. Cordillera na mag-ingat-ingat po tayo dahil snake season. Uy, malot ako! Oh my gosh! Oh my gosh! Ay! Yun, takot ka pala sa snake. So, snake season na. Oo. Nagsisilabasan Ay, nagulat sila. ako. Snake season na at hindi Oo. lang po yan. Dahil muli na naman pong... Malalaki ba yung mga snake na lalabas? Oh, depende. Uy, magugulatin ako, Oo. nagkape ako. Depende, pero sana iwasan na lang natin kung makakakita man tayo sa daanan. At hindi lang po yan, dahil po muli na naman pong kumakatok ang isang 6 na taon na pong bedridden at yung tatay, mga magulang, tatay? At, oo. Title ng oo. Ay, Pang binadang. Binadang. Sa ating oo. binadang, isang pag-asa na naman ng buhay ang maibibigay sa isang Exactly. taga rito sa Sa lungsod ng ng Baguio. Baguio. Sa binadang yan. Binadang. Gusto ko yan, lahat ng yan sa pagbabalik ng Morning! Bali Tashtaka. Uy, baka... Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences. Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort located at the heart of San Juan La Union, the surfing capital of Northern Philippines. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng 2.188 Cafe, located at Ridgewood Hotel Mabuhay Accommodation at 17 Julian Felipe Street, Barangay Luwalhati, Baguio City.
at ng Brizzle Ridge Cafe, located at Brizzle Ridge Residences Condominiums. Pakdal via ang Buklaw Road, open from 7 a.m. to 6 p.m. Maaari niyo silang i-contact sa 0906-058-4232. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Bases Conversion and Development Authority, a prime mover of national development. We transform former military bases and properties into premier centers of economic growth. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw, baka ma-stroke. Like, bike, jog, jump, rope. I'm stoked. Kumain ng sapat, dapat balance. Kahit pinggang Pinoy, malami. Very habit. Isa sa 7 healthy habits. Sundin! Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulado ang pitong ito. 7 healthy habits, go na go. Move more, eat right, be clean, live sustainably. Get vaccinated. Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. Care for yourself, care for others. Practice safe sex. Do no harm, put safety first. Do it na yan. Para sa healthy Pilipinas. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Ang iniwan nitong pinsala Ang pagbulusok Sa aking kinatatayuan, ng COMELEC ang bilangan Pananalasa ng bagyong Kemikal na ginagamit sa pagmimina. na makakapagpabuti sa buhay. Ito ang dating tennis court ng Baguio Athletic Court. ng ilinyo na nararanasan. Sasakyan dito sa bangin. nang matumba ang poste Ang posibleng pagbuho ng bundok. mula sa news center ng Orange Luzon. Ito ang Luzon Headlines. Ito naman. August 4, 2025, narito mga balitang nakalap ng RNG News. Mag-aapat na buwan nang tuloy-tuloy na irereklamo ng ilang mga residente sa isang barangay sa Baguio City ang binakurang kalsada. Pero hanggang ngayon hindi pa rin ito binubuksan. Magbabalita Vanessa Bugto. Noong Biyernes, August 29, binisita ng news team ang proyektong ito sa Barangay Poblasyon sa Itogon, Benguet. Ang proyekto kinukwestiyon ng ilang mga residente kung kailan sisimulan. Ito'y lalo pat June 23 pa raw ito dapat nasimulan at nakatakdang matapos sa 19 ng Nobyembre base sa nakalagay sa project billboard. Sa naunang pahayag ni Mayor Bernard Waclin ng Itogon, hindi raw dumaan sa kanyang opisina ang nasabing proyekto. Wala namang kwan sa akin kasi DPWH project yan. Hindi LGU. Kaya lahat po ng project po na pupunta sa pinupurnisan lang kami ng kwan. Halimbawa dito, sinasabi lang sa amin yung mga project dito na dumarating. Saka wala kaming involved dito kasi sila naman ang sila nang kwan nag-implement sa DPWH. Wala kasing kwan pag may pipirmahan sana ng LGU, sana makikwan kami, maki-inspect kami. Pero wala, kaya sila lang ang kwan. Pero base sa 4 na pahinang dokumentong natanggap ng RNG Luzon mula sa opisina ng DPWH Cordillera Administrative Region, napag-alamang pinatigil pala ng ahensya ang konstruksyon ng nasabing proyekto.
Ito'y matapos isang guni ng MG Samidan Construction na siyang kontraktor ng proyekto sa DPWH ang suspensyon ng proyekto dahil pinoproseso pa raw ang mga kinakailangang permit at clearances para rito. Wala pang 1% ang natapos sa proyekto. Sinimulan rin daw ang proyekto noong ika-23 ng Hunyo at July 8 nang itigil ito matapos aprubahan ng DPWH ang hiling na work suspension. Hanggang ngayon wala pa ring usad ang proyektong nagkakahalaga ng mahigit 52 million pesos. Isa lamang ang proyektong ito sa mga hawak ng MG Samidan na ngayon iniimbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee sa pagdinig sa mga maanumalyang flood control projects. Base sa sumbong sa Pangulo website, 58 na mga flood control projects ang hawak ng MG Samidan Construction at mayroon itong kabuoang halaga na 5.02 billion pesos. Sa pagdinig ng Senado tungkol dito noong unang araw ng Setyembre, humarap dito si Marjorie Samidan na siyang managing officer ng nasabing kumpanya. At dito sinabi nilang wala silang mga ghost project sa pagkontrol sa baha. From 2022 to 2025, saan po itong mga flood control projects na ito makikita? Mostly sa Carpo, Your Honor. Lahat ito, Cordillera region? With yung may nearby provinces lang po sa may La Union at Pangasinan. Pero mostly po sa Car region po. Mayroon bang ghost project nito? Wala po, Your Honor. So kung isa-isahin natin yan, puntahan natin from lahat ng ginawa nyo, from 2022 up to 2025, wala talaga tayong ma-identify na ghost project. Wala po, Your Honor. So, thank you for that answer. I hope so na wala. Otherwise, kung may makita tayo later on, you are under oath. I suppose you know the consequences. Pero sa naging pagdinig ng House Tri-Committee, inamin ni Marjorie Samidan na mayroon itong higit 1 bilyong pisong assets. Pero nang tanungin siya ni Bicol Saro Representative Teddy Ridon kung bakit umabot sa ganito karami ang assets ng MG Samidan, it was mostly in cash and cash equivalents because we have been in the business for 34 years. All right, we will accept the response. Samantala wala pang detalye kung kailan muli ipagpapatuloy ang proyektong kalsada sa Itogon, Benguet. Vanessa Bugtong, RNG News. Dahil sa mga nagdaang bagyo at habagat, DENR pinaalalahanan ang publiko sa paglipanan ng mga ahas. Narito ang report. Nagdulot ng takot sa ilang residente sa Purok 2 sa Barangay Happy Hollow, Baguio City noong August 17. Ito'y sa paglitaw ng isang kobra sa iskinita bandang alas 5 noon ng hapon. Paakyat siya na uuwi. Tapos yun, tumakbo daw siya nung naglalakad siyang ganon, paakyat, and then tumayo, biglang tumayo yung ulo ng ahas, so atras siyang bumaba. Pero ayon sa barangay, karaniwan na raw itong tagpo sa kanilang barangay. May mga sightings na ng king cobra dito kasi sinasabi nila na king cobra kasi yung tumataas nga tapos lumalapad yung ulo nila. Parang anytime naman na. Parang sa tag-init lang siguro, parang wala summer. Bukod dito, kaliwat kanan din ang pagsulpot ng mga ahas sa ibang parte ng probinsya ng Benguet. Kagaya na lamang sa Bahong La Trinidad kung saan natagpuan nila sa kanilang bakuran ang isang juvenile Luzon king cobra. Dahil dito, naglabas ng advisory ang Department of Environment and Natural Resources Cordillera kahapon September 2. Ayon sa ahensya, posibleng nagsisilabasan raw ang mga ahas dahil sa nabulabog raw ang kanilang lungga ngayong maulang panahon, dulot rin yan ng mga nagdaang bagyo at habagat. Ayon naman sa isang wildlife rescuer, normal na raw itong nangyayari. Normal naman po yun since iisa lang naman po ang ating ecosystem. So we coexist with the animals here, lalo at malapit tayo sa bundok or mabundokong area ang Cordillera. So, normal naman po ang ating mga encounters. One way to prevent our encounters with wildlife is iwasan po natin mga tambak sa paligid, lalo po sa mga bahay na may outdoor spaces.
Iba yung pag-iingat pa rin ng payo ng ahensya sa publiko at kapag nakakita ng mga ahas, mas mabuting itawag na lang ito sa kinauukulan. Angel Arquero, RNG News. Kumakatok ngayon sa inyong mga puso ang isang bata sa Baguio City na 6 na taon nang bedridden dahil sa iniinda niyang sakit. Alamin yan sa kwento ni Ron Maranan. Sa loob ng 6 na taon, ang kwarto at kamang ito ang naging mundo ng 7 taong gulang na si Danica. Tila naging piping saksi ito sa luha, puyat at pagod sa pakikipaglaban ni Danica sa kanyang iniindang sakit. Meron po siyang cerebral palsy, epilepsy, GDD, spastic. Tapos naka-vision din po siya. So, naka-tube feeding, nakahiga. Hindi na niya kayang magsalita, hindi na kayang maglakad o makakita man lang. Sa tuwing lumalala ang kanyang kalagayan, paulit-ulit siyang dinadala sa ospital. Nag-umpisa siyang ma-admit August 12 ulit. Kasi na-admit siya nung January. Tapos na-admit ulit siya ng April. Tapos ngayon, August, na-admit siya ng August 12. Tapos, na-discharge siya ng August 19. 2 days lang siya sa bahay. Hindi siya makatulog, iyak siya ng iyak. Ubo siya ng ubo. Yun pala, may infection na naman siya. Kaya, tinakbo na namin siya sa ospital. Na-admit ulit siya ng 7 araw. Kakalabas niya lang 4 days ago. Sa mga panahong ito, walang kapaguran siyang binabantayan ng kanyang ama na si Domingo. Pero naging kapalit naman ito ang pagkawala ng kanyang trabaho. Bago siya na-admit sa ospital, may trabaho po ako na bakery. Nung babalik sana ako, hindi pa ako pinabalik ng boss ko. Kaya ngayon ang ginagawa ko, naghanap muna ako ng ibang extra na trabaho. Gustuhin mang magtrabaho ng kanyang asawa na si Janessa, pero kakapanganak pa lang nito at kailangan niya munang tutukan ang 11 buwang gulang nilang anak. Dahil dito, problemado sila kung paano pa nila matutustusan ang gamutan ni Danica at ang kanilang mga pang-araw-araw na gastusin. Pero sa kabila nito, hindi sila nawawalan ng lakas ng loob na magpatuloy sa buhay at lumaban para sa kanilang munting anghel. Bilang ama sir, napakabigat na pag lagi ko siyang tinitignan na napaiyak na lang ako sa kaisip, pero nilalabanan ko pa rin hanggang bilang isang tatay, lumalaban para sa kanya. Kasi lumalaban din siya eh. Humihinga pa siya, kaya lalaban din namin siya. Hanggat kaya niya, kakayanin din namin. Sa mga nais magpaabot ng tulong, maaari itong ipadala sa pamamagitan ng GCash number 0992-5191-323 o kaya na may direktang makipag-ugnayan sa Facebook account ni Janessa. Ron Maranan, RNG News. At yan ang mga balitang nakalap ng RNG News. Abangan naman mamayang alas 5:45 ang maiinit at nagbabagang mga balitang hatid ng Luzon Headlines. Muli ako si Angel Arquero para sa Morning Balitaan. Magbabalik ang Morning Balitaktakan. Magandang umaga sa ating lahat. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus. Offers home, outer, office, and customized furniture. Located at ground floor Centerpoint Plaza, Bakaking Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now! Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home. Powered by Converge.
Enjoy unlimited internet for just 700 pesos a month. Walang lock-in period or kontrata. Napakamura at 4 pesos daily only. Mabilis at available nationwide. Visit us today at the ground floor of Baguio Methodist Building, Marcos Highway, in front of BGH Flyover, or like and visit our Facebook page, Highland Internet Surf Tusawa. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Hongtao Dashcam Supplier, located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Hongtao, para sa mga kailangan ng inyong sasakyan. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Sa mundong ginagalawan, paganda ka ng big one. Kamay, sa sakit, sa isip sa gawa. Leave nothing but footprints. Kalusugan ng inahin at mga nahin ng mamamayan ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. Sa healthy habits ko na to. Sa healthy Pilipinas. Bazaar Music offers a complete line of musical instruments. Bazaar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bazaar Music, bringing music closer to your hearts. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. Magandang tanghali sa ating lahat at welcome ho dito sa ating programang Hotspot ngayong ika-15 ng Domingo ng PDEA at pati na rin ang PNP. Babantayan dito ay yung talagang mga aftershock. Charles Nicolimon, magandang tanghali po sa ating lahat. At nagbabalik ang Morning Balitaktakan. Ngayon naman mga ka-MB, pag-usapan natin ang ganda na hatid ng Benguet. Dahil sabi nga nila, hindi lang ito sa lugar nakikita, kundi sa mga muka ng nakatira dito. Oh, di ba? Alam mo yon, Miss Angelica? Oo, kasi taga doon ako, no? Oh. Taga La Trinidad, Benguet po ang magandang babaeng. Wow! Oo, nag-claim kaya na nga siya. sabi ko, bakit wala siya sa screening? Diyos. Nandiyan na ang screen na yan. Screening saan nga ba yan? Oo. Ako, alamin natin dito sa Big Bigat. Pageant season na nga, mga ka-MB. Oo, marami na yan. Kaya ngayon naman, pag-usapan natin ang Miss Universe Philippines Benguet. Kasama nga natin ngayon si Sir Carlton John Araboy, ang Vice President ng Miss Universe Philippines Benguet. Good morning po. Hello po, good morning. At syempre kasama din natin ang Chief Creative Director ng Miss Universe Philippines Benguet, si Sir Bert Danao Cabusi. Good morning, everyone. Good morning. Kamusta Musta po po ang kayo? morning natin? It's a beautiful day, of course, sa Baguio and Benguet. Okay, so sa mga nanonood dyan out there, binabati po namin kayo. Hello po. Kayo, Sir Carl. Yeah, it's really good morning and a beautiful morning to each and every one of us.
lalo na sa mga nanonood dito. And of course, kanina pa ulan pero nawala. Kaya And nga. the weather is good and fine dito sa Benguet and Yeah. of course, Cordillera. Kumanta kasi ako kahapon, so natakot si Kiko. Oo nga, kahit sino matatakot sa kanta mo. Grabe ka naman, pero walang matatakot sa ganda. Totoo. Na for sure, ibibida. Ng Oo, Benguet. ng Miss Universe Philippines Benguet. Kasi imagine, di ba, very successful yung last na kandidata, si Maiko. Oo. Na nakausap din dito mismo sa studio ng Morning Balita Ka. Grabe. Kamusta naman po yung last na Miss Universe Philippines Benguet kay Maiko? How was it? Oo. Actually, kay Maiko, it was so successful. And ayun, we gained such factor. Actually, we got 24 sa top 24. So, meron po tayong ibubuga sa pageantry, lalong-lalo na dito sa Universe. Nung pinanood ko yun, inabangan ko doon sa Benguet. Grabe, Oo. from swimsuit, Lord! Ang ganda, di ba? Ang At ganda yung niya. training niya, talagang ibang-iba nga naman. Makikita nga natin ngayon yung litrato niya. Oo, talagang powerful. Di ba? Ay, ikaw ang nakita! Bakit may music? Thank you po. I miss Maiko. Wow! Yan, diba? Diba? Ibang-iba. So ngayon, yung ginagawa po natin ay screening na ng bagong Miss Universe Philippines Benguet. Kamusta po yung pag-uumpisa natin this year? Actually, for this year, we are going to have the pageant proper. Last year kasi, we appointed Maiko Ibarde for the Miss Universe Philippines pageant. Now, we are looking for the official candidates para sa iba't ibang mga municipalities, 13 municipalities of Benguet, to represent, of course, the Miss Universe Philippines 2026. She is the Miss Universe Philippines 2026 to be represented Miss Universe sa ating stage next year. So ongoing yung screening natin last Friday and last Saturday, I guess. So naging successful naman ang mga preparations and lahat naman ng mga handlers, lahat ng mga anticipated candidates na gustong mag-join ng Miss Universe Philippines is talagang nag-join sila at talagang nakipag-screening naman sila for Miss Universe Philippines Benguet. Paano po ba yung process ng screening sa bawat kandidata po? Okay, for the process of Miss Universe Philippines Benguet naman, it's very easy. We actually posted a form. They will be filling up the form para po mabilisan na lang tayo sa datas and everything. And then, first part, of course, they will be signing the non-disclosure agreement, of course. In every activities or in every org, kailangan po ng non-disclosure agreement, and at the same time yung kanilang mga platforms, yung kanilang mga advocacies, mga ganyan. So after that, we will be having more panels or organization panels para mag-screen sa kanila. Tatanungin namin sila for like more questions or certain questions para naman makita natin or matest natin on how are they going to answer yung sinasabi natin grace under pressure, mga ganyan. So, kailangan nating makita yon kasi last year, yun yung mga naging kailangan ng ating pambato, which is na i-deliver naman ng mabuti ni Miss Maiko Ibarde. So, yun. Ang galing, no? Kailangan talaga yon yung grace under pressure. Ang meron lang kasi sa akin, pressure. Walang grace. Same. Sana same. pala nag-screening Nagpa-screen din ako. tayo, no? Ano po yung paghahandang ginawa ng team po before itong screening po natin? Actually, dito sa may Miss Universe Benguet, we did a lot of things preparing for the pageant. Kasi malapit na siya. So, of course, now, pumupunta po kami sa establishment and also kinakausap natin yung mga taong gustong mag-sponsor at the same time to market their product and also their establishment here in Benguet. Lalong-lalo na, we priority the local ones. Yes, kailangan yan. Yes, sir. May dagdag po kayo. Yeah, to add on that, actually we are getting those sponsors not for the sponsorship. We are going to collab with them para naman mailabas yung kanilang mga advocacies ng ating mga girls, right? So, we are actually getting them to empower the advocacies of our women, mga candidates natin for Miss Universe Philippines Benguet, para ma-amplify yung voices dito sa, sa province.
Kasi ganun talaga siya, di ba? Sa mga pageants, alam natin that everyone has their own advocacies. Yes. At hindi lang siya mismo sa stage kasi ng pageant na pinapakita. Outside of that, dapat meron na silang ginagawa. O, ano po yung aspeto ng kultura ng Benguet, yung madadala ng pageant na ito sa stage po? Actually, yung binadang. That's the aspect. Kasi dito magtutulungan tayong lahat to promote, of course, the tourism and also the local product of Benguet. So makakatulong po tayo lahat. And this platform, it's not only here sa atin, dito sa Benguet, but also sa international or sa national stage na po natin dadalhin. Every candidate naman po na-screen na natin is may mga advocacy na po sila, no? Yes, they are ready and they are also ready to showcase their advocacy in this platform na Miss Universe Benguet. We are helping them. Paano po nila ito na isasama sa kanilang pageant journey, itong advocacy po nila? For this advocacy po kasi, for their pageant journey, sila po ang may alam. At the same time, they will support that advocacy in their own. And we are just helping them to support. And of course, in Miss Universe Benguet, we have a lot of advocacy. We are helping people. Like for example, our activities in Miss Universe Benguet this coming month, marami po tayong CSR, marami tayong matutulungan na bata, mga homeless, and of course, yung mga deaf and mute, yung mga blind. So, matutulungan and we will touch their life as well. Yeah, to just give you a hint sa mga nag-screening last time. So we got advocacies like Thank You Mama for single parents. We also have yung mga risk reduction management, mga ganyan. So mga kakaibang advocacies na talagang kailangan ding tutukan. Last time kasi for Maiko Ibardes advocacy, she brought up farmers. Farmers, of course, here in Benguet, yung kanilang mga struggles and farmers as a profession. So, kailangan i-level natin ang farmers as a profession din. Kasi here in the Philippines, kailangan, kasi sila yung one of the source, they are the source of our food. So, sila yung pinakakailangan dito sa, not only here in Benguet, but in the whole Philippines. Yes, exactly. Dahil kung walang magsasaka sa Pilipinas, lahat tayo mga Pilipino, gutom! Nga! Charet. Oo, totoo yan. Walang mangyayari! Pero ano po yung impact nito nga pageant na ganito sa mga kabataan, especially sa mga kababaihan po ng Benguet? For the impact naman po, they will be very empowered, of course. Yan yung lagi nating naririnig sa mga women joining pageants. They feel confident. Lalo pat very diverse ang edition ng Miss Universe natin nowadays. So, as long as you're a woman, as long as you got the poise, the grace, and the confidence, you can join Miss Universe Philippines. Yes, it doesn't matter if you are a mother. It doesn't matter if you are a plus size. It's up to you to join, or it's your choice to join Miss Universe Philippines Benguet. We are opening our hands and we are opening our doors to all the women aspiring to become the Miss Universe Philippines. Kailan pinag-start yung screening Opo, ninyo? Friday? Actually, last 2 weeks ago, so we started the screening. So, until now, actually, pwede pa. Ongoing pa siya. Pwede pa po kayong mag-screen. Hanggang kailan po? Hanggang next week po. Next week? Yes. Di ba? Mahaba-haba pang oras. Watch out for the Yes. updates through our social media account, lalo na dito sa Facebook. So, we have MUPH Benguet po. Oo, tinignan ko nga din yun. Sabi ko, mag-a-apply na yata talaga ako. Ako, nag-aabang talaga ako. So far, nakailan na po tayo? For we have actually 15 to 18, I guess. 15 to 18 candidates na. So we are screening them. We are deliberating some of those candidates. Future candidates. Deliberating pa lang po tayo sa ibang candidates and hindi pa po na-announce yung iba. But there were some na na-announce na. So abangan po natin yung mga pasabog ng iba't ibang mga candidates. Pero ilan po yung target natin na candidates para sa coronation night?
For the target, actually wala kaming target eh. Wala kaming target na candidate as long as madami yung mag-screen. Pero if possible, ang una naming target was 12. Now, nagulat kami, 15 to 18 na yata yung nag-pass. So, Wow. it's God. overwhelming sa part namin kasi wow, it's a new pageant. It's actually a new pageant and tinatangkilik siya ng nakararami. So, nakaka-overwhelm lang. To add on that po, actually this is a new pageant in our franchise. But before, meron na po siyang Miss Universe, pero wala po siyang Miss Universe Benguet franchise. Oh. Bale, ito na po ang pangalawa, right? Yes, this is our second. But, nung una, meron pong na tayong representative from Yeah. Benguet din. Yes. Miss Jomay Mm-mm. before. Yes. Yeah, and yun. And then, yun. Nakuha po ng, of course, taga Benguet ang franchise din. Kasi, di ba, kailangan. Nakakatuwa nga eh. Yes po. Yes, to add up lang, I just want to shout out yung ating local director, of course, Miss Winona Luis Galvan. She is actually in Australia to do some stuff para sa Miss Universe Philippines Benguet. So, ayun, siya yung local director namin. And we have also here Mr. Rain, the marketing, and VP external of Miss Universe Philippines Benguet. So, yun, we are hand-in-hand helping each other to make this event possible. Habang ginagawa nyo po ito, like second year nyo na po, paano rin po siya nakakatulong sa inyo bilang organizers? For us organizers po, talagang nakakatulong siya, lalong-lalo na we are promoting. And of course, the cause and yung mga kailangan dito sa Miss Universe Benguet, lalong-lalo na yung mga sinusupport natin na NGO. Yeah, yung mga charity natin. So, we are very excited. Kasi nga, this is a good platform para mabahagi natin sa kanila kung anong meron po tayong lahat. Kasi very rich in culture, tradition ng Benguet. Totoo. And through some events like this pageant, na ipapakita yun eh. Meron namang cultural attire. 'Di ba? So, doon pa lang maipapakita na nila yung kultura na dala-dala ng Benguet. Totoo yan. Alam mo na, na-excite na ako. Nung nalaman ko pong ngayong buwan na po ng September po gaganapin, no? September, To the October. activities, yeah. And then the October is the Grand Coronation Ay, Night. May date na po tayo. May date na. Tentative po tayo for the coronation night is 3rd week of October. Wala pang specific date pero the activities, the coronation would be 3rd week of October. So, i-check lang po natin sa Facebook page ng Miss Universe Philippines Benguet yung mga updates regarding po dito sa paparating na koronasyon. Gabi ng koronasyon ng ganda ng Benguet. Ang aabangan ko dito yung paglabas nila ng mga candidates. Kasi may naabangan talaga ako dyan. May hahanapin talaga ako dyan. Bakit? Oo. May galit ka sa kanya? Hindi! May kasalanan ba siya sa'yo? Feeling ko may mga kakilala ako doon. Ayaw lang nilang sabihing sumali sila. Nakakainis sila. Pero abangan ko po yan. Ano po message natin sa lahat ng mga kababaihan ng Benguet na nagkakaroon pa rin sila ng duda? Oo, kasi syempre parang marami ng maganda. Parang ayoko, parang nahihiya ako, ganon. Actually, at first, madami pong mga candidates or aspiring candidates na ganyan yung iniisip. Now, as of the moment, Miss Universe Philippines is, as I've said a while ago, na diverse na po tayo. We are accepting women. It doesn't matter if you are single, if you are married, widowed, or may anak ka na, single parent, it's up to you to join as long as you feel empowered, as long as you feel confident to flaunt everything about yourself, about your advocacies, you can join Miss Universe Philippines Benguet. Yeah, as long as you have the heart to represent Benguet. Yun naman yung mahalaga eh. Kasi you're wearing the sash of the place where you came from. So you're not just carrying yourself. You're carrying the entire community. Di ba? Totoo. And socio-economic. Papunta ka na doon. Wala pa. Oo. Ano po yung pasabog na kailangang antabayanan ng lahat dito sa Miss Universe Philippines Benguet Coronation Night? Yes, actually dito, pinag-aandaan po talaga namin ito. So we're working on it.
And this coming coronation night, marami po tayong pasabog and also puksaan. Like for example, the local designs, the local artists of Benguet, we will cater all of them. At the same time, mga artists din and beauty queens po na pupunta sa atin to give advices and also makakapunta sila dito for the tourism din. Ipopromote natin, of course, ang tourism ng Benguet. Parang na-excite ako doon, mga beauty Oo. queens sa pupunta sa Benguet. Parang, Ay, teka lang, wala akong time, sasabihin mo? Yata talaga yan, Marlo. Oh, totoo. Akala ko sasabihin mo, wala akong time. Ha? Wala. Siyempre, hindi ko pwedeng sabihin yun. hindi pwede. Okay. Malay mo, isa ako sa mga pasabog. Ha? Ikaw yung pumutok dun sa stage, bakla. Yes po. To add on that naman, we will be catering a lot of activities, of course. Abangan po natin yung mga venues. Ayan, abangan po natin yung mga venues. Actually, meron kami isang venue napakasikat ngayon. So, abangan po ninyo yung ating venue for that. And for the coronations venue naman, ayan, isang pasabog and the production. Ayan, we will make sure na magiging maganda yung kalalabasan ng production as your creative director ng Miss Universe Philippines. We will be able to, get a lot of magagaling na tao para lang magpasabog for the grand coronation. As you've seen naman dun sa ating candidate last year, so we got a lot of designers, good designers like Aaron Montoya. Yeah. We had Leo Almodovar. We had Seven Barreto for the photographers and a lot more. And of course, Mami Reggie, Cruz, Cruz the stylists. Ayan, yung mga A-class natin na talagang sinuport ng Miss Universe Philippines Benguet Org yung mga yan. Nako. And of course, the local designers natin na magagaling talaga. Mga They are supporting like us. Tapis and Baag, mga ganyan. Yes. Mga nag-support talaga sa atin nung journey natin. Lahat ng mga even also the government officials, right? So lahat naman sila hand in hand naman sila na na tumulong naman para sa ating journey last year. So I hope they will be supporting us this year, and yun po, we will be getting this chance na din to call for some of the sponsors na would like to collab on Miss Universe Philippines organization. Ayan, if you would like to collab with us, so please just follow us on our social media accounts, Miss Universe Philippines Benguet po. Yun naman yung mahalaga dun. Hindi naman mabubuo ang isang production kapag walang tutulong. Totoo. Sabi nga nila, yung buong production, yun yung husband. Behind that is the wife. Pero eto are the wives. Madami dapat yan. Para mabuo siya bilang isang pamilya. Totoo. Ay, nakaka-excite. Mensahe po natin, Sir Carl. Ayun, keep on supporting MUPH Benguet po. So this coming September 2nd week, so we have activities na po. For the girls, magkikita-kita na po tayo. Yan, so mga nag-screen. So I think more than 12, sabi nga ni Sir Bert kanina, yung kukunin natin. So in deliberating, madami po kaming ginawa to deliberate. Of course, number 1 is their advocacy. Abangan din po natin yung advocacy nila. And sa mga susunod na events, of course, we have gala nights, we have sponsors day, we have sponsor shoots. So marami pa po tayong abangan talaga. Marketing visits, store visits, and yun, yung mga activities natin, ongoing activities. Yes po, kayo po, mensahe po natin and final invitation. Ayan, for all of the candidates, magkikita-kita na po tayo soon, okay? Just wait for my announcement, of course. I will be announcing some of the activities as well as the schedule of Miss Universe Philippines to all our candidates, sa mga nakapasa at sa mga papasa pa lang na Miss Universe Philippines Benguet candidate. Abang-abang lang po tayo. And of course, keep on supporting Miss Universe Philippines kahit po medyo bago ang ating pageant, okay? So, franchise. Actually, hindi na siya bago. Yung franchise lang ang bago, okay? So, we will make sure na we will be representing, you will be representing Miss Universe Philippines Benguet if you will win the pageant here in Benguet. Yes, abangan na po nila yung mga girls, the headshots.
Malapit na. So, their face card. So, abangan na po Mga natin. face card ito. Yes. Siyempre, na-inspire sila kay Maiko. Yeah. Also, yung kanilang mga mga requirements like tourism videos, yung mga yan, her stories, talagang aabangan natin yan. Nakita nyo yung last year, yung tourism videos. Yes. Talagang Ay, sayang. kakaiba, di ba? Bet ko Yeah, yun. shout out to Direct Sam. Yes, Sam Morales. Yan yung Actually, isa yun sa mga favorite ko na napanood. Isa yun sa Yung- pinakamalaki, ang views Yes. noon. Maganda. Grabe. Oo. Pinanood ko yung paulit-ulit. Pating headshot? Oo, Wow! lahat. Sabi Apaw. ko, iba. pinatry kasi namin talaga kay Mike kung ipa-immerse talaga siya sa sa culture ng Benguet. At kasi naman igorota naman kasi talaga siya. So, yon pinatry namin lahat. Like, pinakyat namin ng bundok, pinagkabayo namin, Yan. Wall climbing. pinag-itag namin, Oo. lahat ginawa niya naman. So, parang dito ngayon, ganun din. Ganun Talagang din, of immersion ang mangyayari talaga. walang arte dapat ang Miss Universe. Even before, syempre, even before yung coronation, like kung sino man ang makokoronahan, lahat na talaga, kailangan dapat immerse sila sa culture at tradition ng buong Benguet. Exactly, kasi they will be representing the province. Actually, hindi lang yung province, yung buong community. Oo, yes. yung mga tao behind you. So, ang bigat nun. Oo. Oo, gaano kaya kabigat? Diyos. Binuhat lang. Binuhat lahat. Once again, maraming salamat Yes po, Sir po. Carl, Sir Bert, sa pagdalo po dito sa Morning Balitaktakan. And we're really hoping, ako, excited ako na mapanood yung bongga talaga na pasabog sa production on the coronation night. Talagang sasabog yung production. Sasabog? Oo. Wag namang sumabog. Sasabog. Hihiya. Pupunta po kami kahit alauna pa po yan matatapos. Sinasabi ko po. Pero parang feeling ko, kwan siya, mabilisan tayo. Oo. Very, Pero whole day, we have an activity the whole day po. Before the coronation night. So, meron na po tayo activity the whole day. Kaya sasabihin na, kaya sinabi ko Socializations kanina na na din. pasabog sa kasiyahan. So, hindi lang mapupunta ang mga audience doon para panoorin yung coronation night, pero magiging part din sila ng buong event for the whole day. Yes. Ay, I like that. So, they will a chance to meet them, the girls, of course, the candidates, at the same time, yung mga artists natin na i-invite, and the beauty queens. I like And also to network. Ganyan. Yes. Oo. Punta tayo doon. Makipag-social climbing. Talaga pupunta ako doon. Present na ako doon. Invited po kayong lahat. Salamat. Reserve ko na yung ticket nyo for the Grand Ay, Coronation Night and the please. Oo. At prelims. paghahandaan ko na yung damit. Wow. Kailangan mas maganda ako kay Maiko that night. Nako, thank you once again po. Once again sa Miss Universe Philippines Benguet Facebook page for the updates po sa darating na Grand Coronation Night. Yan mga ka-MB ang ating grabe. Hindi talaga tayo nagpahuli sa kasiyahan ngayong umagang ito kasi nga hindi rin nagpahuli si Kiko, napunta sa ibang lugar. Baka naimbitahan. Lumihis na. Lumihis na siya. Oo. So yung mga nararamdaman nating ulan ngayon dahil na rin sa thunderstorm. hanging habagat. Oo, yun na lang naman. Pero, Monsoon rin na lamang ito at sana yes. hindi na magtuloy-tuloy. At wag sanang pumunta hanggang Oktobre. Hindi na yan. Actually, magdala-dala ng payong, jacket, kapote o kung ano man po dyan para lang maprotektahan po tayo sa pag-uulan and of course, sa weather, of course. Di ba, Miss Bea? Hello? Ha? Hello? Oo. Kailangan ko po ng damit. Wow! Oo, kailangan na. Nag-prepare Agad-agad. na. Oo, Oo. kailangan mag-prepare na tayo. Anyway, once again mga ka-MB, nais po natin pasalamatan ng ating mga partners ngayong umaga dito sa Morning Balitaktakan. Miss Angelica, ano ba yan? Ang Pongtao Dashcam, they are located at Longlong Lat, Trinidad, Benguet. Pongtao para sa mga kailangan ng inyong mga sasakyan. Of course, we would also like to thank Homebound Furniture Plus, a Baguio-based furniture showroom that offers home, outdoor, office, and customized furniture. Field Jeps accredited with free ocular inspection, free assembly with minimal delivery charge. Homebound Furniture Plus is on a mission to make Baguio City even more beautiful. They are located at Pure Gold Building, Marcos Highway, Baguio City. And of course, ang Puerto de San Juan, your premier beach resort and hotel destination in San Juan, La Union. Experience Puerto de San Juan. Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home powered by Converge. And Bases Conversion and Development Authority, a prime mover of national development, we transform former military bases and properties into premier centers of economic growth. Once again mga ka-MB, nakasama nyo yung nag-isang bumbilya sa umaga. Ting! Miss Bea. At nakasama niyo rin ngayong umaga ang nag-iisang
Charada girl ng RNG, Miss Angel Arquez. Mga ka-MB, magkita-kita ulit tayo bukas para sa masaya, makulit at very informative na Morning Balitaktakan. Mayat niya. Members KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.